Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang lagot ka ngayon. Tila parang naipit na luya at naduwag si Senador Risa Hontiveros matapos nakatikim sa bagsik ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Nag-loading lang guys. Dahil sa pahayag nito na maging mapagmatyag daw tayo sa dahan-dahan na pagbaluktot ng ating kasaysayan na tila pinatamaan pa niya si Vice President Inday Sara Duterte Carpio at tila tinawag pa niya itong lola ng Davao City. Ito ay sa dahilan na may isang parte ng modyolang mga mag-aaral patungkol sa batas militar. Ano ba ang sinabi ni Senator Risa Hontiveros at ano ba ang naging matapang na tugon ni Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte Carpio? Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang manghang na komento at reaksyon ng mga netizen patungkol sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, Risa Hontiveros, lagi na lang umiepal o kumukontra sa admin. Gustong bumida para makauwi ng supporters and preparation for the next election. Ang sakit, kukonti ang ambag ni Tingin ko lang guys sa susunod siguro na election si Risa Hontiveros. Parang tagilid na rin tagilid na rin sa Senado to eh. Halos ang dami na nagsisilitawan ngayon guys na hindi maganda yung mga ginagawa nila. Lumalabas yung mga ginagawa nilang anomalya, di ba? Kaya sa susunod na election malamang sa malamang itong mga to. Laglag. Hontiveros. Akala mo naman may maiaambag, pinaglalaban niya na ikaunlad ng mga Pilipino. Ha, savage talaga ang BP Inday. Si Risa Hontiveros, papansin lang yan, wala nang maisip na masabi. Dapat kasi tanggalin na ang mga pangpagulo sa gobyerno para tuloy-tuloy ang munlad ang ating bansa. Kahit anong gagawin ni Risa Hontiveros, ay wala na talagang paniniwala sa kanya. End quote. Narito naman ang full video at magandang paliwanag ng isang magaling na vlogger at solid DDS supporter Shoutout lagi kay Kuya Badong na si Badong Aratiles. at kaysa sa bumubuo ng Pinas News Insider at napakahusay talaga nila mga kaibigan. Kung saan walang pagdadalawang isip na binutata ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio si Senator Risa Hontiveros na tila naduwag ito at napatameme sa buwelta na sagot ng Department of Education Secretary na si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Narito ang full video. Si Hontiveros po, butata kay BP Sara sa kanyang bintang na yung DepEd daw po ay patuloy na nagbabago ng history, no? Dahil po dito sa usapin ng martial law. Ito po, kahapon pinag-usapan natin yung angal nito ni Hontiveros, di ba? Nakasawsaw lagi ito si Hontiveros eh sa mga kaganapan. Sabi ko nga, baka nakakalimot si Hontiveros. Hindi niya alam yung ibig sabihin ng maging isang mahusay na oposisyon, no? Ang pagiging mahusay na oposisyon, pinupuna mo yung mga pagkakamali, hindi mo tinuturuan yung mga nasa administrasyon. Dahil yung mga nanalo sa demokrasya, no? Yung majority, siya po ang nasusunod sa demokrasya, no? Baliktad yung ano eh.
kung gusto nyong maging mahusay na oposisyon at bibilib pa mga tao, thank you very much kay Ronald De La Cruz sa 75 stars. Ay punahin ninyo yung mga pagkakamali ng administrasyon, hindi po yung diskarte. Iba po yung diskarte na wala pang pagkakamali sa pagkakamali na pinupunan nyo. Ang alam ko, dapat na trabaho ng oposisyon, pag nagkamali yung administrasyon, pupunahin. Yun ang healthy. Di po ba? Ganun ang healthy na oposisyon. Ang oposisyon po rito sa atin, hindi. Wala pang pagkakamali yung administrasyon, pinakikialaman na pati appointment, pati yung wala pang natatalaga ng mga sekretary. No? Hindi po ganun ang oposisyon. Ayan ang problema pag ang oposisyon natin ay may kakitira ng utak. Di po ba? No? Hindi po gawain ng oposisyon yung turuan yung Pangulo at turuan yung Vice President ng kanilang mga dapat gawin. Ang trabaho nyo, pag may nakita kayong pagkakamali, pupunahin nyo. Wala pang pagkakamali. Mas marunong pa eh. Ang gusto nila, sila masunod. Okay. Katulad po nito, no? Ito po. Kaya lang, mali siya ng binanatan, DepEd ang binanatan niya. Alam niyo naman mga ugali ng Duterte, hindi mo babanatan ng mga Duterte na hindi ka sasagutin. Di ba? Ito po ang sabi ni Senator Risa Hontiveros. In issuing Presidential Decree 1081, then President Ferdinand E. Marcos Sr. placed the country under a state of martial law. DepEd should not be enabler of martial law rebranding. Yan rebranding, pauso na naman nila, no? Rebranding daw ang ginagawa ng DepEd. The continued existence of school material that one-sidedly frames the martial law period as new society is a blatant failure of our education authority to ensure the truthful, factual, and complete historical narration of the Marcos dictatorship and instead enables its propaganda. Okay. Alam nyo, rebranding daw ang ginagawa ng DepEd sa martial law, no? So, hindi na raw nila sinasabi yung martial law, rebranding, bago na raw ang tawag nila sa martial law. Yun po yung bagong lipunan o new society. Ako, alam mo, Hontiveros, magkasing edad lang naman tayo, no? Ako, public school, siguro kayo hindi tinuturo sa private school yan eh. Hindi siguro tinuturo sa private yung bagong lipunan. Pero kami, new society. Hindi naman sinasabi sa amin, martial law lang. Alam naming martial law noon. Pero alam din namin, ang nag-brand ng martial law si Marcos ng bagong lipunan. No? Sa perang-pera na lang, pinopoint out nga kahapon ng ating mga viewers. Pati nga pera natin eh. May tatak na bagong lipunan eh. Kaya, hindi po rebranding yan, no? Yung ginagawa. Hindi po yan rebranding. Yung bagong lipunan, matagal na po yan. Hindi po binabago yung bagong lipunan. No? Hindi po yung martial law. Ang bintang kasi nito ni Hontiveros, yung salita daw na martial law, nire-rebrand, ginagawang bagong lipunan. Marami po sa inyo, mga viewers, inabot po yung martial law eh. Alam niyo yung kung anong sinasabi ko eh. New society ang tawag natin dyan, di ba? Bagong lipunan. Ibig nyo sabihin, ngayon lang po ba yan, yung bagong lipunan na yan? Maghagilap po kayo ng pera nung araw, bagong lipunan na nakatatak, di ba? Yung mga 1970s. Kaya hindi po totoo na yung DepEd ngayon na pinamumunuan ni VP Sara Duterte ay nagkaroon ng rebranding. Nire-rebrand nila yung martial law at ginagawa nilang new society o bagong lipunan. Dati pa po yan. No? Dati pa yan na bagong lipunan ginagamit na. May kanta pa nga kami niyan eh. Di ba? Kinakanta pa natin. Yung panahon po ng kampanya. Bago na yung tunog, di ba? Yung bagong lipunan. Pero elementary kami, tanda-tanda ko yan eh. Kinakanta po yan kasabay nung Pilipinas Kung Mahal. Bagong lipunan, tsaka Pilipinas Kung Mahal. Kabisado po lahat ng mga elementary student yan. Kaya wag mo sabihin na binabago ng DepEd
nire-rebrand. Matagal na pong ang tawag dyan sa panahon ng martial law ni Pangulong Marcos ay bagong lipunan. O, huwag tayong magbulahan. Ha? O, ngayon, dahil ang kinanti mo na ay DepEd, hindi uubra kay Sara Duterte. No? Pag, sabi naman sa inyo, magkaiba po yung magkaiba po yung diskarte o yung paraan ng yung leadership style ni Marcos at ng mga Duterte. Kung kayo po, nawiwili kayo sa kababayan at sa mga Marcos at hindi po nagsasalita ang ating Pangulo, ibahin niyo po yung mga Duterte. Ibahin niyo po yung mga Duterte. Pag bumanat po kayo ng banat sa mga Duterte, asahan niyo na may bawi. Ito po ang sinabi ni Sara Duterte. Bilang Education Secretary, wala po sa aking mandato ang pagsira sa integridad ng ating kasaysayan. Tama po yun. At ang DepEd ay walang panahon para sa historical revisionism. Tama. Napilit iginigiit ng ilang mga anti-Marcos groups. Yan, di ba? Lahat ng grupo niya ni Risa Hontiveros, pati mga makabayan, yung mga... Kumbaga, tayo no? Yung pagkasabi ni VP Sardon, no? Mga anti-Marcos. Shit, damn. Pinamahan lahat sila ron. Historical revisionism na yan. Thank you kay Marita Mina na nagbigay ng stars. At inuulit ko, hindi totoo ang rebranding. The terms New Society, Bagong Lipunan, and martial law are both historical facts. Oh, nakameme ka ngayon. Kami, patunay kami. Elementary ako nun. Bagong Lipunan tawag dyan. Kahit ako naabutan ko yun. Mga katulad yung mga 90s. Yung mga kantang yung Bagong Lipunan. Humingin ka sa mga pera noong 1970s. May tatak na Bagong Lipunan. Kahit yung mga coins noon, may mga Bagong Lipunan dati yun. Yung mga malaking piso. Mga joke pa nga nung araw. Yung pera mo, luma na. Wala pang Bagong Lipunan yan. Hindi na tinatanggap. Di ba may mga joke po na ganun? Na pag yung pera mo walang tatak na Bagong Lipunan, hindi na yan tatanggapin. Totoo po yan. Kaya huwag mo sabihin na yan ay historical revisionism. Isa pa. Makinig ka maigi. Hinihikayat ko ang lahat na mag-ingat sa mga pagkilos na malisyoso at naglalayong pag-alabi ng damdamin ng ating mga kababayan laban sa martial law gamit ang DepEd. Yan Pinag-iingat po ni Inday Sara Duterte ng ating pong Vice President ng Pilipinas, yung mga grupo na to na ginagamit ng walang katapusan yung martial law, ginagamit pa yung DepEd para lang sila ay yung anti-martial law nila. Alam nyo, magbagong na kayo. Magbago na kayo ng estilo. Ito, real talk po tayo. 1972 pa po ang martial law. 50 years na po ang martial law. 3 taon ako nung nadeklara yung martial law. After 50 years, martial law pa rin ang ibabanat ninyo sa gobyernong ito. Tatay niya. Walang katapos ang martial law issue. Tama, tatay ni Ferdinand Marcos Jr. yung nagdeklara ng martial law. Pero kailan po matatapos yung atake ninyo sa martial law? Kailan po matatapos yung paghingi nyo ng katarungan? Hanggang ngayon ba humihingi pa kayo ng katarungan sa mga biktima ng martial law? Alam po ninyo, real talk po, dapat lahat ng usapin ng martial law, natapos na dapat yan. Kailan dapat natapos yan? Nung nanalo kayo. Yun na po yung culmination ng martial law. No? Wala po akong pakialam, Tess Jimenez, thank you very much sa stars. Wala po akong pakialam. Hindi ko po, bata pa ako niyan, hindi ko na mo alam Meron po bang mga biktima ng martial law? Malamang meron. Lalo na po yung mga kalaban ng gobyerno. Di po ba? Meron po bang biktima ng martial law? Meron. Di kung may biktima, dapat lang may karapatan silang manghingi ng maningil. Sisingilin mo, sino sisingilin mo? Patay na yung mga nagdeklara ng martial law. Si Marcos Sr. patay na. Si Fidel Ramos patay na. Si Fabian Ver patay na. Sino pa sisingilin natin? Really? Really? At yun na nga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.